Ito yung karugtong ng ng Death Jubilee. Kasi kailangan ipaliwanag lahat ito kung bakit magkakaroon ng walang yung pagpapatawad ng utang ng mga bansa. Kasi sino nakakaalam nito? Pero ito kasi masyadong maselan nito, kaya hindi alam ng mga religion nito. Kaya nga sabi ko, mga tanga-tanga yan, mga mangmang. Ang alam lang nilang ikuan yung letra por letra, lalo na yung mga iglesia ni Cristo yan. Walang alam sa mga talinghaga. Oh, mga bulero. Kung ibabatay sa pamagat na Jerusalem, ang 70 sanglinggo ay hindi ito. Ay yung ang 70 sanglinggo ay aabot hanggang USA sapagkat ito yung bansang binubukalan ng gatas at pulot. Ngunit ang lem, yung nakasunod, ay spiritual yun. Kasi yung letter E at saka letter B, nandoon ang sekreto niyan. Kasi yung letter E, kalimang titik yan sa mga alpabetiko, samantala yung letter B ay yan ang bilang 5 sa Romano. O dyan lang hindi na nila alam yan. Sa Jerusalem sila na Jerusalem, hindi naman nila alam kung paano nila aaninawin. Kasi bawat dyan, may bawat mga pangalan o lugar ng kailangan aninawin. Yung lalo na yung mga gawain. Kaya pwedeng magpalitin yun. Yung letter A at saka letter B. Kaya ito magiging Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya nga naging hayag nawa sa inyo sa pamamagitan ng tao ito. Kasi paano sino magpapaliwanag niyan? O kung hindi yung binabaan ng anghel. Tapos sasabihin ng mga iglesia ni Cristo, si Felix Manalo, isang anghel. Putang anghel ng demonyo, yun, pwede pa. Kaya nga, maging hayag nawa sa inyo sa pamamagitan ng tao ito ay binabalita sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. Na sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kasi yung kautusan ni Moises yan, ay yan. Yung ibig kong sabihin, isinumpa yan. At hindi naman alam kung paano lilinisin ng isang tao. Wala pa. Hindi pa pinapahayag kung paano lilinisin. Bagamat na ipinapagawa ko na yan na hindi nararamdaman ng tao. Kaya nga yan ko na isinumpa. Paano sasabihin ligtas kayo? Magsipag-ingat nga kayo. Baka magsisapit sa inyo ang mga sinalita ng mga propeta. Tignan ninyo mga mapagwalang bahala at mga pagigilalas kayo. At kayo mapaparam sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga kaarawan. Yan ang sabi ng Panginoon. Isang gawa sa anumang paraan na hindi nyo paniniwalaan kung sasaysayin sa inyo ng sinuman. Ito makikita mo doon sa gawa 13:38-41. Ano ang tanda ng taong yon? Sa dako nga ng kasulatan ay binabasa ito ng isang bating. Yung bating na yon ay ang bating kasi tagapamahala. Yan ang hindi pa naunawaan ng mga religion yan. Mga tanga yan eh. Yan sabi ko, bating hindi nila alam kung ano ibig sabihin yan. Na taga-Ethiopia, na may dakilang tagapamahala, nasakop ni Candace, yan ang reyna ng Seba.
At siya ang namamala sa lahat ng mga kayamanan. Kumbaga sa trustee, gaya ni Marcos, trustee, pero inaangkin niya yung mga kayamanan na yan. Malalaman ninyo kung bakit nga inaangkin. Narito, siya ay gaya ng tupa na dinala sa patayan, at kung paano hindi umimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay inalis ang kanyang paghuhukom. Sino magpapahayag ng kanyang lahi, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Hindi si Jesus yan. Dahil si Jesus, alam kung anong lahi niya. Oh. Kaya nga, sabi ko nga, ang yayabang itong mga religion na ito. Sila naglalaban, tutulig siya, nagdidebatihan, pero mga gunggong naman, walang alam. Siya yung anghel na nakatunggali ni Jacob. Dahil sa si Jacob ay nanalo, ay kanyang binasbasan. Si Jacob, kaya ang pangalang Jacob ay ginawang Israel. Hindi nga nakilala yung pangalan niya. Ngayon, tinatanong kung anong kanyang pangalan. Tinatanong ni Jacob, bakit mo tinatanong? Yan ang kwan. Ganyan din ang kwan ni Manoah, yung tatay ni Samson. Dahil yung nanay niya baog, ngayon nagkakwan siya, binuksan yung bahay bata, kaya ang nangyari ay may pinagbuntis na siya. Ngayon, ito nga ang naging anak si Samson. Samson ay isang nasaryo ng Panginoon. Kasi ang naging katangian ni Samson bilang isang nasaryo ng Diyos, ay hindi pala nasaryo ng Diyos si Samson, ay yung nagpapahula siya. Nakaiba naman sa nasaryo ng Panginoon, kasi yung nasaryo ng Panginoon ay sumasagot sa mga hula. Yan na makikita nyo sa Hukom 13 sa 1 at 11. Kaya nung tanungin ni Manuel kung anong pangalan niya, bakit mo tinatanong? Kasi kagilagilalas yung pangalan niya pero wala nakaalam kung sino yung anghel na yon. Ngayon, kung aaninawin ang pangalang Jacob, sa wikang Ilocano, kung tatanggalin mo yung letter J, Jacob, ayan, sa Katagalugan, ang kahulugan niyan ay takip. Ang tanda ng kanyang pagkababa ay nalantad ang kanyang pangalan. Nagsabi, paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan sa pagdinig doon ayon sa iyon siya sinalita. Ngayon, kung kukunin mo yan matatagpuan mo yan sa Awit 119. Kaya nga kagilagilas dahil yung pangalan Bet, siya ay lalaki, pero sinasabi naman, hindi mo pwedeng sabihin babae yan. Ang laking katangahan talaga itong mga religion. Hindi nila alam ito, ayaw nilang ipaliwanag ito, lalo na yung pagdating sa Jubileo, yung ginawa ni Marcos, hindi nila alam. Pagkatapos ginudyos nila si Marcos, Pulakay daw, ulol. Ano ang pinantaklob? Hindi yung kapanganakan ni Jesus, sapagkat ganitong pangyayari. Ang mga pantas na lalaki nagsadating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsipagsabi kay Herodes, saan naroon yung hari ng mga Hudyo? Sapagkat amin nakita ang kanyang bituin sa silanganan, at kami na parito upang sambahin siya. Itong tatlong pantas na ito, siya ang nagkaloob kay Jesus ng mga anting-anting.
kapangyarihan. Yan yung tatlong B. O hindi, anong pangalan ng tatlong B? O, sinasabi ko sa inyo eh. Kaya nung ko pa sinasabi sa inyo na hindi kumpletong Biblia. Ngayon, yung tatlong B na yan, ang pangalan nila, Bim, Bam, Baw. Masyadong mahimalayan na kwan at makapangyarihan. Ngayon, ang kwan niya, number 2 dis ng kataas-taasan na ikinulong niya na pinawalaan ni Maria. Ano nang natakluban? Di yung lihim ni Beth, kaya nga sabi, Bethlehem. Oh. Paano kasi itong mga religion na ito, walang kaalam-alam sa mga talinghaga eh. Hindi nila kayang aninawin. Dapat inaaninaw nila. Kaya nga, lahat yan ay puro bulaan eh. Puro sasabihin na, ligtas. Ay, kami ang nagtuturo ng daan upang magkaroon ng kaligtasan. O, buhay na walang hanggan. Mga tanga-tanga, hindi ninyo alam ang paraan ng buhay para magkaroon ng buhay na walang hanggan eh. Ang pagkalantad ng kanyang pangalang Beth ay isang banal na pagpapahayag mula sa trono ng kataas-taasan. O, bagamat pinag-aralan ko ito talaga eh. Dahil nga ngayon sabi niya magsulat ka. O, di, nung nagtiwala na sabi niya kaya mo yan, dahil ako ay talaga hindi ko kaya yan, sabi niya kaya mo, kaya nagpahanap na ako ng Biblia, yung King James Version. Hindi yung may yawi-yawi, may katarantaduan yung yawi-yawi na yan. At hindi isang mensahe, ito sa sangkatauhan. Ito ay para sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Infinito Diyos. Siya ang Diyos na walang hanggan. Nakaiba sa Diyos na walang hanggan. Ay walang hanggan Diyos. Ay yung walang hanggan Diyos ay si kamatayan. Ang tao niyong pinamagatan na saryo ng Panginoon. Sapagkat si Beth ay sumakanya. O yan, pumasok sa kanya. Nakaiba sa nasaryo ng Diyos. Sapagkat kahit na dumaranas ng kasawian ay nakukuha pa rin niyang ngumiti at pumupuri sa kataas-taasan kahit dumaraan sa pinakamahigpit na pagsusubok. At kahit nasa bingit ng kamatayan, mas pinili pa rin niyang lumakad na may pananampalataya. Kaya yung pagsunod sa kalooban ng kataas-taasan napakabigat eh. Bagamat sa paningin ng karamihan ay isa lamang siyang yagit, maliit na bagay. Kung ang tingin sa kanya, basura. Na pulubi. Maaring dahil hampas lupa. Ganon ang mga tingin sa kanya. Palibhasa, ginawa niya dahil sa pagpapala ayon sa pananampalataya. Tunay kaya noong taong 2025, magaganap ang jubileo. Subukan natin kasi talaga may mga lihim ito eh. Ganito ang paraan. Yung 2025, imaminus natin ng 50. Kasi tuwing ika-50 taon, nagaganap ang jubileo eh. Kaya napunta yon sa 1975, yung suma total 1975, panahon ng pagtubos. Bakit? Kung panahon ng pagtubos, natubos ba? Ay si Marcos na ang nakaupo noon, yung diktador na magnanakaw. Nakaupo na yan noon, 1975. At yung itutubos sana niya ay yung war damage na ibibigay sa mga tao, sa mga napinsala, hindi sinulod niya eh. Kaya alam na mga Hapones na matatanda na
noon pa man, yung Marcos na yan, ay isa yan sa kurap, kaya nga hindi mawala-wala yan sa Guinness World of Record eh. Oh. Dahil malaki ang ninakaw niyan. Kung tutubusin, dapat may pinagmulaan. Kaya nga, yung 1975, imaminus natin uli ng 50 years. Kaya yan ang umpisa ng panahon ng kaligayahan. Bakit ganun ang sinabi? Kasi may kahalaga ng 1925 eh. Ay, oo, 1925. Sa panahon ito, nagkaroon ng ang bayan na bumoto ng mga senador upang makagawa ng sariling batas natin. At karapatang tumalakay tungkol sa kalayaan ng bayan. Ngunit hindi alam ng bayan na may lihim ito. Sapagkat dito nakabantay ang lihim na sumusunod na jubileo. Ito nga yung taon 1975. At ang lihim na yon ay nakabatay sa 25. Oh. 1925, kaya 25 din, 2025 din yun. Kaya nandun ang lihim. Kung paghihiwalayin, ay magiging 2 at 5. Pero maari din 2 hanggang 5 na nasa aklat. Ito ay nasa aklat ni Daniel. Yan ang sinasabi ko. Ang Daniel 2 ay tungkol sa nakalimutang panaginip. At ang Daniel 5 ay tungkol sa susi ng karunungan. Pero dapat sana mauni yung susi ng karunungan upang makwan yan. Pero hindi pwede. Dahil mauuna yung Daniel 2 talaga eh. Dahil yung ganito ang sinangguni ng diktador. Sa isang babae lang na babae doon sa Sacrifice Valley sa Dinalupiang Bataan. Kung ang isang tao ay nagbili ng bahay sa nakukutaang bayan at ay matutubos niya sa loob ng 1 taon, ito nga sana yung 1975 na ipamumudmud niya yung war damage sa mga napinsala. Halos lahat ng Pilipino dapat. Kaya diyan din nagsimula yung pagkukan ng mga tarok. Dahil sila nga naman ang tunay na nakipaglaban, pero iba naman ang nakinabang, yung mga makapili. Gaya ni Marcos, makapili yan. At kung hindi matubo, sa loob ng 1 taon, ang bahay na nasa nakukutaang bayan ay lalagi magpakailanman. Kung walang kuta, ay maglalagi yun ng matagal. Kaya hanggang ngayon, hawak pa rin tayo. Hawak pa rin tayo ng mga Amerikano. Hawak pa rin tayo ng China. Dahil kaya napakahirap yung mga ganyang pangyayari. Hindi maalis sa kanya yung jubileo. Kaya hindi siya natatakot na hindi tubusin. Anong ginawa niya? Di ilinagak. Yung war damage na yan, ilinagak doon sa UBS. At ang kanyang ginawang dami doon, si Jack ay yung nangangalan na Jack Sarlo. Pero ang alias niya, ang tunay niyang pangalan ay General Eugenio Ocampo. Kaya nga nung mag-mature na yan pinahanap sa akin ni Banjo Laurel, ay Banjo Villanueva yung tao ni Pimentel, dahil sinabihan daw sinabihan ni Ayala Sobel, yung naka-wheelchair na magmamature na yung kanyan, yung account na yan.
Ngayon, may kwan yan, may isa pang lihim dyan, yung code number, yung ng kwan dyan. Nakita ko na itong kwan na ito eh. Nakita ko na itong kwan na ito eh. Nakita ko na itong kwan na ito, dokumento na ito eh. Yung hawak niya eh. Na kulay pink at saka kulay kwan. Na kung kukuan mo ay magiging kulay kwan. Magiging kulay asol, masagi mo ng konti, magiging kulay pink. Oh. Kaya diyan pa rin, may sikreto pa rin 'yon. Ngayon, kung itutuloy natin itong kwan na ito, ay linarawan ito sa kwan eh. Inilarawan ito sa kwan eh, yung larawan. Kaya nga, upang hindi masyadong mahalata ito, na yung pagnanakaw niya, ay ikinuha niya yung martial law. Yan ang larawan, yung martial law, na kwan na yan, ay nakabatay sa piyera. Kaya nga sinabi, yung pera na yun, wala namang word na pera eh. Maski na saan hanapin yung sa dictionary yan eh. Kaya lang, yan ay acronym. Oh, hindi word yan, acronym. Yung Ferdinand, Perdi, yan ang ulo. Imelda, yan ang bisig. Dibdib at saka bisig. Oh, yung Enrile, yung tiyan at saka mga hita. Yung R, Ramos, yung Binte, yung A, yan kayong magtataka ngayon. Bakit pinakulong ni Marcos si Aquino? Si Aquino yan. Piera. Yan yung sasakyan na pinamimigay ng Panamin noon na para sa mga indigenous people. Ngayon, kung itutuloy natin yung letter A, bakit ginawa ni Marcos ito? Sumasangguni siya doon sa kwan. Bakit nga ginawa ito? Upang ilarawan siya sa isang punong tao na tumaas ng tumaas. Gusto niya kasi sumikat yung pamilya Marcos at saka Romualdez sa bayang ito. Ngayon, kung R, Romualdez, M, Marcos, magsasama yan, RM nga naman, ang panay magsaysay. Yun ang panila. Ngayon, hindi baga ang bayan ay isang kolonyal ng US at nadamay lamang sa gera. Kung ginamit ng diktador ang war damage na nagkakahalaga ng 550 million, ay talagang napakaganda sana. Buong taon ay kanyang matuwid na matutubos. Ngunit kung ang bayan ay walang kutal sa palibot at taarin parang bukirin sa lupain, ang jubileo ay aalis sa kanya. Yan ang kinatakutan niya. Kaya ang ginawa niya, kinutahan niya. Anong kuta yun? Na, di yung paligid. Parang pinadiran niya yung paligid upang ipagtanggol siya. Ngayon, anong yun? Di yung group of 5. Kasama na dyan ang Vatican. At yan, ibinatay pa rin yan doon sa pag-ikot. Kaya 6 yan eh. Doon sa pag-ikot ng mga Israelita, doon sa kuta. Kaya nga, yan eh, sumisigaw yan eh. At yung group of 5 na yan yung sinasabi, China, US, Russia, France, England. Ngayon, kung babasahin natin ang Daniel 5, kasi doon sa Daniel 4 yung punong kahoy yun eh, hanggang 5 eh. Ngayon, umpisa na natin dito sa Daniel 2. Ang totoo niyang, nakasulat doon, nakalimutan panaginip. Dahilan lang yan, pero walang tunay na, walang nakalimutan panaginip eh, sapagkat ganito ang pagkakasabi ng magnanakaw na diktador Marcos eh.
kung saan linarawan kay Hari Nabucodonosor eh. Kaya nga sinasabi, tinatawanan ako ni Otabe, Nabuco, Nabuco, I don't know, sorry na lang. Ayan. Kung hindi ninyo may paliwanag sa akin ang panaginip na yan, paano mo ipapaliwanag kung nakalimutan yun? Kalaking katangahan naman yan. May papaliwanag mo ba yung hindi mo alam? Walang sinabi sa'yo. Kung iba yung panaginip niya, paano yan? Ganito ang sabi ng diktador, iisang kautusan lamang meron sa inyo, sapagkat kayo mga handal ng mga pagbubulaan, kaya nga kinalat yung mga dami account na yan dahil yan ang ginamit niya sa pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko hanggang sa panahon ng pagbabago. Yan makikita mo sa Daniel 2:9. Kaya ano ngayon yung na yan, pagbabago? Di ngayon na, linalahad na. Kaya lang, ayaw ninyong paniwalaan dahil kayo, mas inuuna pa ninyo, hanapin yung ayuda kaysa yung pag-aari ninyo yan, madalas kong sabihin yan, pag-aari ninyo yan, kaya walang karapatan mga politiko dyan. Kaya pala maraming troll at scammer na naglalantad ng mga dokumento. Kasi ang mga dokumento kasi hindi mo dapat kinukuha yan Kung talagang tunay yan, hindi mo dapat ikinakalat yan Dahil maaring kung katulad ng dokumento ng lupa mo, ipapakita mo, ito yung dokumento, paano kung gayahin nyo, palitan yung pangalan mo, ang daming kanyan sa recto, maaring gumawa. Kaya, yan ang isang napakahirap ngayon. Samantala, ang Daniel 5 naman ay yung susi ng karunungan. At ito yung susi ng karunungan. Hindi pa rin nila kayang ipaliwanag ito. Ng mga religion. Kaya nga, maraming bagay na hindi alam ang mga religion. Ang ipinapangako lang sa inyo, yung kaligtasan, pagdadag ng paghuhukom. Putangin na yan. Pag namatay ka, nahukuman ka na. Nahatulang ka na. Kaya ka na bumalik uli sa putik, di marumi ka. Mene tekel aparsen. At ang kahulugan ng mga salitang nalagday, mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at winakasan. Ano yung na yan ng mene? Kung ikukuha natin, kasi yung sa bandang taas spiritual mene tekel aparsen. Dalawang mene, dalawang mene na yan, nilarawan doon sa uwak. Sa uwak na at yung kalapati na pinalipad ni Noah sa durungan ng kanyang daong. At ilinarawan naman ito sa computer. Sapagkat kung sarado, puro dilim. Kung bubuksan mo, magkakaroon ng liwanag. At doon sa pag nag-on na yan, makikita mo doon sa computer na window. Kaya nga durungawan. Ngayon, sa baba niyan ay yung pinaka-password niya. Yung tikel naman, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw nasumpungan kulang. Ngayon, kung kulang, di hindi pantay. Ngayon, 4 at saka kaya nakaganon. Ngayon, kung nakaganon, nasa taas itong kaliwa, nasa baba itong kanan, ano ang simbolo niyan? Yan ay naglalarawan dahil sa lahat ng letra, yan lang naman ang nakaganon, letter N. Kaya yung letter N na yan, ang lock pattern. Kasi yung 4 na yan, yung 4 na yung sinabi ko yung kay Marcos, isang letra dito, isang letra doon, nakaganon, di isa din doon. Kung kukunin mo 4 hanggang susumahin total mo yung nasa kanan 4, yung sa kaliwa 6. Kailangan pantay yan. Kaya nga, pero ngayon ang Perez
yung aparsen naging Peres. Yan ang isang problema nila eh. Kaya doon sa Biblia, kung minsan papalitan nila eh. Yung aparsen papalitan ng Peres kasi naunawaan nila eh. Na kung ano yung aparsen na yun eh. Yan ang isang bagay na hindi pa rin nila nauunawaan. Kaya yung dalawang ibon na yan, kasi yung kalapati nagkaparot parito hanggang sa matuyuan lupa. Pero yung yung kalapati naman akyat panaog, kaya plus yan. Oh. Kaya ang kalapati ay nilarawan sa mga taong nagkakaroon ng kapayapaan bagamat lumalakad sa pagmamatigas ng puso upang ilakip ang paglalasing sa kauhawan. Sila yung mga anghel na sinasabi ko, akyat panaog. Ito makikita mo sa Genesis 28:12, yung panaginip ni Juan, panaginip ni Jacob. Kaya yan dalawa na yan, isang spiritual, isang laman. Kaya 28. Yan, yung bolt number yan. Oh, bolt number na kinuha ni Marcos. Kailangan malaman mo yung sekreto niyan. Kung hindi mo malalaman yung sekreto niyan, ay yung pagkabuo, bakit 88 ngayon? Ngayon, pag nabuksan yan, yung letter N, 90 degrees mo ipipihit, magiging letter C. O, pagkaya, yan na ang dyan. Makikita mo na yan, letter C na yan, open na yan. Kaya nga sabi dun sa aklat ni Isaiah 45, aking wawaray-warayin ang mga pintuan tanso. Yung pintuan tanso, yung bolt. Ngayon, yung aking pagpuputol-putulin, yung halang na bakal. Yung halang na bakal. Kasi pag nabuksan nyo, may isa pang pintuan eh. Yung mga bakal na nakaganon, parang rehas. Yun ang kanyang, kaya pag naputo mo yun, bukas na lahat yan. Ngayon, tungkol sa aparsen, ay ganito ang sinabi. Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik upang makatahang kasama ang Panginoong mong Diyos. Ito inilarawan sa Batikan. Kaya nakukumpleto na. Ay, hindi kukan natin, tutuloy lang natin ito para Ngayon ito, umakyat siya. Oh, sino umakyat? Jesus. Ano ito? Kundi siya rin ang bumaba naman sa dakong kalaliman ng lupa. Ang kasagutan ay makikita sa Isaiah 14:12-16. Ano? Nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga. Oh, sino ang tala sa umaga ngayon? Hindi yung demonyo na nagpunta kay diktador. Anak ng umaga. Sino naman yung anak ng umaga? Di yung BBM ngayon. Oh. Paano ikaw lumagpag sa lupa? Ikaw siya nagpahina sa mga bansa. Sino ba ang tala sa umaga? Ganito ang sabi ni Jesus. Kaya nga sinasabi ko nga si Jesus eh. Ako si Jesus na nagsugo sa aking anghel upang sa inyo magpatotoo. Sino yung anghel na yun? Di yung bet. Oh. Ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Pito yung iglesia na yan. Nasaan kayo doon? Iglesia ni Cristo. Oh. Ako ang ugat ni David at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Kaya maliwanag na ang katwiran ng diktador ay naiayon sa katwiran ni Jesus. Ito yung Apokalipsis 22:16. Oh, nasa Revelation na ito. Ang bumaba ay siya rin umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Ito makikita mo sa Efeso 4:9. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako sa inyo, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan. Sa mga kaduluduluhang bahagi
ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng kataas-taasan ng alapaap at ako'y magiging kataas-taasan. Ang Peres ay Peres. Pag namatay. P-E-R-I-S-H. Yun. Talang nawala. Sa kamatayan ng diktador, ganito nakasulat sa Isaiah 15-17. Ayon sa gayon man mabababa ka sa Siol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay, at nang sila'y nakikita sa iyo, nagsititig sa iyo, kanilang mamasdan ka at nagsasabi, ito ba ang lalaking nagpayanig ng lupa, nagpauga ng mga kaharian, na ginawang gayang ilang ang sanlibutan. Gumiba ng mga bayan nito na hindi nagpakawala ng kanyang mga bilanggo upang magsiuwi. Ang mga bilanggong yon ay yung mga Kristiyano at Islam. Kasi napaniwala nila si Jesus, pinaniwalaan nila si Jesus pinaniwalaan din nila siya may-ari ng mga kayamanan. Kaya ano ngayon ang yung Persia at saka Islam? Media at saka Islam. Yung Kristiyano, dahil sa nakabatay sa kautusan, media. Pero yung Persia ay Pers. Kaya itong Islam. Kaya kung pagsasamahin mo, ang one world religion ay Krislam. Yan, tapos na. Natin, babatay pa na, may nakasunod pa ito. Hindi pa tapos itong nakita na inyo kung bakit yung sa Levitico, kung bakit ginawa ni Marcos yun, upang maging tanyag siya. Kasi hindi mawawala sa kanyang jubileo yung paraan ng pagliligtas. Pero may isang sekreto pa na hindi pa ninyo alam. Kaya yan, ipahayag na ninyo. Paano ngayon ang religion? Di tae. Yun. Para yan yung doktrina na yan ng religion ay isang putol na tinapay na kinain, dadaan sa bunganga, papunta sa lalabon na tuloy-tuloy sa bitoka, at pagkatapos gigilingin ng papunta doon sa pet, bumagsak. Sino ngayon ang kumakain nung tae? Di yung baboy at saka yung aso. Sino mga aso? Hindi ba yung mga ministro, mga pastor, mga sino ngayon yung baboy? Di yung di yung mga taong bayan naniwala. Paano yan ngayon? Makikita mo yan sa sa 2 Pedro 2:22. Yung nahugrasan na nga yung baboy, inahing baboy, pero naligo pa rin. Bumalik uli sa sa pusali. Samantala itong mga ngaral, bumalik uli sa kanilang kamangmangan. Ano pa ngayon ang pinagmamalaki ninyong religion? Sige na.